Samantala, tiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong talagang Cabinet Secretary na si Benner Abalos. Ayon mismo sa palasyo, ang magiging papel at tulong ni Abalos para sa administrasyon, alamin sa ulat ni Kenneth Pasyente. Matapos maitalaga bilang Cabinet Secretary, malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Cabinet Secretary Benher Abalos. Matiyak na ramdam ng bawat Pilipino ang programa ng pamahalaan. Wala po. Ito po ang ibinigay sa kanya dahil makikita niyo naman po na ang tiwala ng Pangulo kay Capsec Benher Abalos ay buong buo. At kaya itong function na ito ang ibinigay sa kanya para mas mapalawak pa ng Pangulo ang pagsisilbi at makakaikot si Capsec Benher Abalos sa bawat rehiyon para mas maramdaman nga ng bawat kababayan natin ang tulong. Punto ng palasyo, iba ang magiging papel ni Abalos sa mga kalihim ng kagawaran, maging kay Special Assistant to the President Anton Lagdameo. Sa tulong po ni Secretary Benher Abalos, mas marami pang mapupuntahan na maaaring hindi napuntahan ng Pangulo, pero dahil nandiyan na po si Secretary Benher Abalos, mas mararating niya pa ang ibang lugar. At i-represent niya po ang Pangulo. Nilinaw din ng palasyo na bago ang posisyon ni Abalos. Naparaan niya ng Pangulo para muling pagtibayin ang tungkulin ng posisyon ng Cabinet Secretary. Alinsunod sa kanyang kapangyarihang muling isaayos ang sangay ng ehekutibo. Pero binigyang diin ng Malacanang na hindi na kailangang maglabas ng executive order ang Pangulo upang muling buuin ang Office of the Cabinet Secretary dahil iba ang mandato ni Abalos kumpara sa dating tanggapan na nabuwag na. According sa Office of the Executive Secretary, hindi kailangan ng executive order dahil po ang ginawa lamang po ng Pangulo ay in-exercise niya ang kanyang plenary power to appoint. Binuwag ang Office of the Cabinet Secretary sa ilalim ng Executive Order No. 1 na nilagdaan ng Pangulo noong June 2022. Inilagay ang Cabinet Secretariat sa ilalim ng pangangasiwa ng Presidential Management Staff. June 2022 nang itinalaga si Abalos bilang kalihim ng Department of the Interior and Local Government. Nagbitiw siya sa pwesto noong October 2024 para tumakbo sa pagkasenador sa ilalim ng koalisyon ng Administrasyong Marcos Jr. para sa eleksyon noong 2025. Kenneth Pasyente para sa Bayan.